Sa isang kampo militar sa Alemanya, ilang taon bago salakayin ng Ukraine, nagsanay ang mga sundalong Aleman sa formasyon nila. Pero hindi sila humahawak ng mga rifle, hawak nila ay mga hawakan ng walis dahil kulang ang mga rifle sa imbakan. Ito ang hukbo ng pinakamayamang bansa sa Europa. Noong Pebrero ng 2022 nang salakain ng Rusya ang Ukraine, nagbigay ang Alemanya ng unang alok ng tulong militar sa Kiev. 5,000 helmet, tinawag ng alkalde ng kabisera ng Ukraine na biro ito sa publiko. Ito ang natutulog na higante ng Europa, pero ngayon, 4 na taon na ang lumipas, may nagbago na. At kasalanan ito ng isang tao lang. Ang taong pinakamagsisisi rito, dahil si Putin noong sinalakay niya ang Ukraine noong 2022 ay may paniniwala. Akala niya alam niya ng eksakto kung paano tutugon ang kanluran at ang Alemanya. Ngayon, para maintindihan mo kung anong nangyari, kailangan mong malaman kung paano napunta ang Alemanya sa pinakamababang punto. Pagkatapos ng Cold War noong 1991, Ang Alemanya ay nagbesisyon. Nagpasya ito na, tapos na ang panahon ng malalaking digmaan at sinimulan nitong buwagin ang sarili nitong hukbo taon-taon. Sa pagitan ng 2007 at 2017, ang pinakamayamang bansa sa Europa ay gumagastos lamang ng 1.2% ng lahat ng yaman na nalilikan nito sa loob ng isang taon. Sa paghahambing, bawat bansang miyembro ng NATO ay obligadong gumastos ng hindi bababa sa 2%. E o estrago foi aparecendo. Noong 2018, ang puwersa ng himpapawid ng Alemanya ay mayroong 128 Eurofighter na mga jet. Apenas 4 estavam operacionais. 4 lang ang gumagana, ang natitirang 124 ay nasa lupa lang. Noong simula ng 2022 ilang araw bago ang pananalakay ng Rusya, naglabas ng pahayag si General Alphonse Mais, pinuno ng hukbong Aleman na kumalat sa buong mundo. Sinabi niya na halos wala siyang magawa. Dahil sa loob ng mga dekada, tumaya ang Alemanya ng pagpapanatili ng negosyo sa Russia ay magtitiyak ng kapayapaan. Gas mula Russia, bilyong euro na kontrata at malakihang kalakalan. Pero natapos ang pagtayang yon noong Pebrero ng 2022. E 22. doon nagsimulang gumalaw ang higante. Noong ika-24 ng Pebrero 2022, sinalakay ng Rusya ang Ukraine. 3 araw matapos, nagtungo si Chancellor Olaf Scholz sa parlamento at naganunsyo ng emergency fund na 100 bilyong euro para sa hukbong sandatahan. Sa parehong oras, walang diskusyon, tinawag niya ang sandaling iyon na Zeitenwende. Ibig sabihin ay pagbabago ng panahon. Naging headline sa mundo ang salitang iyon. Pero ang ginawa ni Scholz ay simula pa lang dahil makalipas ang 2 taon, si Friedrich Merz ang naging chancellor. At ginawa ni Merz ang isang bagay na hindi nagawa ng kahit sinong German chancellor sa loob ng 80 taon. Binago niya ang konstitusyon ng Alemanya. Sa loob ng maraming dekada, may patakarang tinawag na Schuldenbremse o preno sa utang. Nagtatakda ng limitasyon sa gastos ng gobyerno. Kasama ang para sa hukbong sandatahan, na kumbinsi ni Merz ang parlamento na tanggalin ang gastusin sa militar sa patakarang yon. Ibig sabihin, naglaan siya ng walang limitasyong pondo sa hukbong Aleman. At doon nagsimulang gumastos ang Alemanya. Simulan natin sa himpapawid dahil dito pinaka nakagugulat ang pagbabago. Magre-retiro na ang puwersa ng himpapawid ng Alemanya ng kanilang mga Tornado fighter jets na mula pa sa Cold War. Bumibili ng F-30 I-5. Ang F-30 I-5 ang pinaka-advanced na fighter jet sa kanluran. Hindi nakikita ng karamihan sa mga radar. Pero heto na ang bahaging mahalaga. Ang Alemanya ay kasali sa nuclear sharing ng NATO mula pa noong dekada 60 nang natanggap nila ang unang mga bombang B-60 tisa mula sa Amerika. Ang pagdadala ng mga bombang ito ay tungkulin ng mga Tornado fighter jet na magre-retiro na ngayon. Mula 2013 F-35 nang kukuha ng tungkulin, kaya ina-upgrade ng Alemanya ang nuclear capability gamit ang modernong teknolohiya ng kanluran. Bansang natalo sa digmaang pandaigdig 80 taon nang nakalipas, na yun ay gumagamit ng pinaka-advanced na eroplano at handa sa labanang atomiko kung kailangan. May dagdag pa. Kasalukuyang gumagawa ang Alemanya at iba pang bansang Europeo ng unmanned fighter jet na Airbus Wingman, pinapalipad ng artificial intelligence.
Ibig sabihin, yung parehong bansa na nung 2018 ay may 4 lang na gumaganang fighter jet, na yon ay magkakaroon na ng mga fighter jet na lilipad ng walang piloto. Na yon, bumabatay sa lupa. Malapit nang pumirma ang Alemanya sa pinakamalaking kontratang militar nito. Ang proyekto ay tinatawag na Arminius. Ang pangalan ay parangal sa sinaunang pinunong Hermaniko na tumalo sa mga Romano 2,000 taon na ang nakalipas. Abot sa 40 bilyong euro ang kontrata kung saan bibili ng Alemanya ang hanggang 1,800 nakabaluting sasakyang panlaban na boxer. 1,800. Para makaideya, ang buong hukbong katihan ng Brazil ay may mga 400 tangke ng digmaan. Bumibili ang Alemanya ng higit 4 na beses niyan sa mga nakabaluting sasakyan sa isang kontrata lang at kapansin-pansin kung sino ang gumagawa nito. Ang kumpanya ay tinatawag na Rheinmetall. Sa loob ng mga dekada matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ayaw ng lipo ng Aleman na may makitang nakikipagnegosyo sa kanila. Ang paggawa ng armas ay itinuturing na masama. Ngayon, mas mataas ng halaga ng Rheinmetall kaysa sa Volkswagen sa stock market. Oo, tama ang narinig mo. Mas malaki ang halaga ng kumpanyang gumagawa ng tangke kaysa sa pinakamalaking tagagawa ng kotse sa Alemanya. Ganyan ang nangyayari kapag nag-iba ang isip ng buong bansa. Ngunit ang modernong hukbo ay hindi lang tangke at eroplano, kailangan din ito ng abot. At dito na pinupunan ng Alemanya ang isang kakulangan na 80 taon na. Simula matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, dahil sa mga desisyong pampulitika at restriksyon, umasa ang Alemanya sa mga kaalyado para sa pag-atake sa malalayong teritoryo ng kalaban. Kung may tatamaan silang lampas 500 kilometro, kailangan nilang humingi ng pahintulot. Ngayon, hindi na. Bumibili na ang Alemanya ng 400 Tomahawk missile mula Amerika na abot hanggang 2,000 kilometro. Ibig sabihin, kung pinaputok mula Alemanya, kaya nitong tamaan ang mga target sa Russia, kabilang ang mga lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg. Dati walang malayuang suntok ang Alemanya, ngayon ay bumibili na sila ng marami. Narito ang katunay na seryoso ang pagbabagong ito at alam na ito ng Russia. Noong Hulyo 2024, 2 taon, matapos simulan ng Alemanya ang muling pag-aarmas, natuklasan ng intelihensya ng Amerika ang isang plano. Isang planong Ruso para patayin si Armin Papager. Si Armin Papager ang presidente ng Rheinmetall, ang lalaking gumagawa ng mga tangke at mga bala ng artilyera na sumusuporta sa Ukraine sa digmaan. Si Papager ay kabilang sa ilang pinunong depensa sa Europa na tinarget patayin. Dahil sa abiso ng intelihensyang Amerikano, pinalakas ng Alemanya ang seguridad kaya nabigo ang plano. Pero malinaw ang mensahe ng Russia, ang sinumang gumagawa ng armas na laban sa Russia ay nagiging target. At hindi doon natapos iyon. Noong 2025 lang, nagtala ang mga serbisyong pansiguridad ng Alemanya ng 321 kaso ng hinihinalang sabotahe. Nilabag ng mga drone ng Rusya ang himpapawid ng Poland at napilitan ang pagsasara ng mga paliparan sa buong Europa. Ang mga submarine cable sa Dagat Baltic ay pinuputol ng mga barkong Ruso na nagpapanggap na komersyal. Naintindihan ng Rusya bago pa ang Estados Unidos at mga bansa sa kanlurang Europa na totoo ang muling pag-aarmas ng Alemanya. At sinusubukan nitong magsabotahe, takutin, pumatay. Pero umalis na ang tren. Hindi sapat ang kagamitan lang para bumuo ng hukbo. Kailangan ng hukbo ng tao para lang may ideya ka. Ang hukbong Aleman ngayon ay may 182,000 sundalo. Maliit ito para sa bansang may 80 milyong mamamayan. Layunin ng Alemanya na magkaroon ng halos 500,000 sinanay na sundalo aktibo at reserba sa susunod na dekada. Papunta na sa tamang direksyon ang mga bilang. Noong 2026, tumaas ng 20% ang mga aplikasyon para sa hukbong Aleman kumpara noong 2025. Ngayon, ang henerasyong Aleman na lumaki ng di iniisip ang maglingkod ay kumakatok na sa kampo militar. Ibinabalik ng gobyerno ang matagal nang inilibing na ideya mula pa noong 2011, ang sapilitang pag-aalista. Sa loob ng 14 na taon, voluntary lang ang pagsisilbi sa hukbong Aleman. Kung hindi sapat ang voluntaryong pagrerekruta, sapilitan na ito ang ipapatupad ng bansa. Pero hindi pa ito ang pinakasimbolikong hakbang sa lahat.
Tingnan mo ang mapa ng Europa, sundan mo papuntang silangan, matatagpuan mo ang Lithuania. Isang maliit na bansa. Talagang maliit na katabi ng Belarus, ang pinakamalapit na kaalyado ng Russia. Sa Lithuania, kagagaling lang magtalaga ang Germany ng isang buong brigada ron. Ang ika-45 brigadang nakabaluti, 5,000 sundalong Aleman, hanggang 2,027, 150 kilometro mula sa hangganan ng Belarus. At heto ang detalyeng historika. Ito ang unang brigadang Aleman na permanenteng nakatalaga sa labas ng teritoryo ng Alemanya. Mula pa noong 1945. 45. Isipin mo ang bigat niyan. 8 dekada matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, bumalik ang mga sundalong Aleman sa silangang Europa. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga tagapagtanggol. Larawang hindi inakala ng maraming matatandang Europeo na makikita nila. Hindi rin ito inasahan ng mga Ruso. Ang tanong na natitira ay isa lang. Sa kabila ng lahat ng ito, magiging handa ba ang Alemanya sa tamang oras? Noong 2026 isinagawa ng Aleman na pahayagang Die Welt kasama ang mga analistang militar at dating matataas na opisyal ang isang simulasyon ng digmaan. Isang larong pandikma, nag-iimbento ang Rusya ng isang makataong krisis sa Kaliningrado, teritoryong Ruso na napapaligiran ng Lithuania at Poland. Ginamit nila ito bilang preteksto para magpadala ng mga tropa at salakayin ang lungsod sa Lithuania. At alam mo ba kung anong naging resulta ng simulasyon? Sa loob ng ilang araw, nasakop ng Rusya ang lungsod. Nagalinangan ang Alemanya. Masyadong mabagal ang NATO. Nanalo ang Rusya. Seryosong kinanggap ng mga Aleman na militar ang resulta. At si General Karsten Breuer, ang hepe ng hukbong Aleman, ay nagtakda ng opisyal na deadline. Hanggang 2029, kailangang maging handa ang Alemanya para sa digmaan dahil ayon sa intelihensya ng Alemanya, sa 2029 ay muling mabubuo ng Rusya ang hukbong nawala nila sa Ukraine at maaari nilang subukan ang NATO. 4 na taon lang ang meron ang Alemanya. Naalala mo ba paano natin sinimulan ang video na ito? Mga sundalong Aleman na nagsasanay gamit ang hawakan ng walis, 5,000 helmet na inialok bilang tulong militar at tinawag ng alkalde ng Kiev na biro ito. Noong 2022, ganyan ang Alemanya. Noong 2029, mas mataas na ang budget militar ng Alemanya kaysa pinagsamang budget ng Pransya at United Kingdom. 7 taon. Parehong bansa. Ibang antas. At ngayon, naalala mo ba nung simula ng video nung pinag-usapan natin na naniwala si Putin na alam niya eksakto kung paano magre-react ang kanluran at Alemanya sa pagsalakay sa Ukraine? Kaya alam mo na ang sagot. Hindi siya pwedeng mas mali pa. Ang halimaw na Aleman ay pinalalaya at si Putin ang siyang pumutol ng mga tanikala. Akala ni Putin na sa pagsalakay niya sa Ukraine, mahihina ang kanluran at hindi makakatugon ang isang watak-watak na Europa kasama ang isang pasipistang Alemanya na umaasa sa gas ng Russia. Inisip niya na ang panahon ay papanig sa kanya. Nagkamali siya ng kalkula. Ang lalaking gusto ng isang sunod-sunurang Europa na yon ay haharapin ng isang Alemanya na armado hanggang sa ngipin ng mga fighter jet ng ika-5 henerasyon, libu-libong tangke, mga misail na kayang tumama sa Moscow at mga permanenteng tropa sa hangganan ng Belarus. Lahat ng ito ay siya mismo ang tumulong na buiin kahit hindi niya sinasadya. Da geração, tanques aos milhares, mísseis capazes de atingir Moscou e tropas permanentes na fronteira da Bielorrússia. Tudo isso ele mesmo ajudou a construir, sem que... At ngayon, huli na para bawiin pa. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sino ang mas mauunang maging handa pagsapit ng 2029? Isang Alemanya na handang protektahan ang Europa o isang Rusya na handang salakayin ito? Ilagay ang taya mo sa komento. Kung napaisip ka sa video na ito, ibahagi ito sa kakilalang interesado sa geopolitika at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli!